mga guro ay tinuturo nating pangalawang mga magulang kung saan mas madami pa ang oras na ating ginugugusto sa kanila kaya sa ating tunay na magulang. Assignment dito, project doon, may play. Aha, daming pinapagawa. May mga mabait, masungit, tamad, syunga, boring, matatalino at mga A+ amazing at teachers. At sa aking 11 taon na pag-aaral, may napansin akong pagkapare-pareho ng kanilang mga pag-uugali. Bongga yan. At ngayon, ibibigay ko nga ang kanilang mga common na mga ugali nila ngayon. Number 1, yung teacher na all out kung magturo na kung magturo ay pawisan. Bongga ito dahil lahat kayo makikinig sa kanya dahil napaka-effective ng kanyang way na magturo. Yung tipong kahit gaano kahirap yung topic, napapadali na ng bongga-bongga. Naiintindihan ko agad na, sir, ang galing-galing nyo. Pasok! Number 2, yung tipong dahil sa sobrang boring niya magturo, paglingon mo sa likod ng iyong mga classmates. Lahat ng mga classmates mo, nakayoko, tulog, naknganga, at walang ginagawa kundi magdadalang. Number 3, ang mga estudyanteng guro na walang ginawa kundi pa-reporting, magpasulat sa board at ipagawa lahat ng gawain na kailangan ng gawin sa mga estudyante. Nag-enroll pa kami? Sariling utak na gamitin namin para may ganyan yung lesson? Kami lang sana na teacher. Number 4, tigiding 95, tigiding 98, tigiding 90. Yung totoo, palaging late, hindi umapasok, hindi nakikinig, walang mga assignment, walang mga project. Ang taas ng grade? Yung totoo, namawala lang. Number 5, the mistake wiki, yung teacher na sobrang-sobra namang nang bilis magturo. Sir, hindi ko talaga mahabol si ang bilis niya magturo. Mabilis kayo magturo. Kailangan natin bilisan kasi madaya pa tayong lesson na hinahabol. Para sa inyo rin, tumanap na yung exam. Number 6, yung teacher niya sobrang pogi, sobrang gwapo, sobrang maganda, sobrang cute, na naging inspirasyon niyo para pumasok kayo every day, every night. Good morning, Miss Elsie! Number 7, yung sobrang bait, sobrang patient, sobrang maalalahanin sa mga grade, papakita yung grade sa'yo, sabihin sa'yo, ay, baka dito ka lang, muting adjust. Yung mga ganong teacher na sobrang bait, maiiyak ka lang todo, na, Mom, why are you living like that? Sa sobrang bait naman, inaabuso naman ng ibang estudyante. Push to the limit? Yung tipo may favorite siya palagi tatawagin, ay yung palagi mataas, ay yung palagi yung leader. Kayong dalawa na lang sana nag-lecture. Sinama niyo pa kami, kami audience lang? Kayo lang naman nagkakaintindihan. Number 9, yung tipo ng teacher magtuturo na kayo na nakikinig sa kanya, ibahan na kayo makikinig siya basta makukuha niyang sweldo niya at ayun, tapos. Okay, wala akong pakialam kung makikinig kayo o hindi, basta mag-e-exam tayo bukas. Pag wala kayong sagot, bahala kayo, baksa kayo. Sige, huwag na kayo makinig. Okay, sige, magdadayan pa kayo sa likod, magdadayan pa kayo. Sige, magdadayan pa. Tada! Tapos pagdating ng grade, doon ka na babalikan. Dapat lang sa'yo yan dahil hindi ka nakikinig. Tada! Nakakasawa kaya magsaway! Number 10, tumukha pa lang niya, make-up pa lang ng bakla terror na, pero mukha pa lang, makuha ka sa tingin. Sobrang higpit pa sa deadlines at walang konsiderasyon. Dito mo makikita ang mga estudyante na tahimik, nakikinig, gumagawa ng mga assignment. 11, I'm so loving this kind of teachers because I'm learning and yet I'm having fun. The tagline is learning should be fun. Lahat kayo makikinig sa kanya, nilalaban niyo yung mga jokes niya, yung mga banat niya, parang tropa-tropa lang talaga. Sir, tropa, 12, at syempre hindi mawawala ang mga teacher na malilibog. Sir, kanina yung kamay niya sa buhok, ngayon niya sa balikat, mamaya sa dede na? Libog mo, sir. At ang hilig sa green jokes, 13, bida kid. Yung teacher na palaging binibida yung ibang mga section. Ano to, ma'am? Comparing and comparison? Kung makapanglait pa ng estudyante. 14, yung tipong mas madami pa ang sermon pagkatapos yung magdaldala lahat at tamisan tanga pag na-hard na dulo si madam, hindi na magtuturo. Kasi ang daldal nyo. 15, na pinakahuli, ang read between the lines. Yung totoo, sir, sana binasa na lang namin yung mga topics sa libro kung mabasahin mo rin naman sa amin. Reading comprehension ba yung subject? Puro na lang reading, wala explanation. Bahala na kami ulit? Kami na lang ulit? Masyadong high blood. Well, hindi kasama dito ang pagbibigay ng grade. Ang pagbibigay ng grade ay depende sa teacher, depende sa'yo, depende kung close kayo yung teacher mo, at depende kung kaaway mo siya.
Pero based on my own experience, lahat naman na nabanggit kong characteristics sa taas, paminsan na lang sa classroom lang naman yan. Paglabas naman ng classroom, iba na yung aura nila. Paminsan ganun Pero para sa akin, mas magandang ma-expose kasi iba't ibang galing mga tao sa paligid mo, mga teacher man yan o estudyante, para ma-practice ka sa tunay na business world, sa tunay na mga ugali ng mga tao sa labas. Kahit pag anong kasungit, kasyungan, kataman, kakapoy ang inyong mga teacher. I'm sure, mamimiss at mamimiss at mamimiss mo yan pag umalis ka na sa paaralang yan. Just like what happened to me, I miss my high school teachers. I miss them all. I miss how they talk. I miss how they teach. At ang LC Fan of the Week na nanalo siya sa aming pustahan ay si Rian Botalon. Ciao! Quiet! Did you hear what I said? Tahimik!